Magandang umaga sa inyo lahat. Ang haliman hapon ng gabi, Brother Joe ito ng kayo kay pananampalataya at katotohanan. Ito ay small YouTube content ko na non-monetize. At sinasabi ko lang po ay yung nanggagaling salita ng Diyos at yung tinatawag na mga history at yung mga factual events. Meron akong gustong basahin dito sa tinatawag na Matthew chapter 25 verse 1 hanggang 13. Babasahin ko po sa verse 1 hanggang 13. The parable of the wise and foolish virgins. Verse 1 of Matthew 25. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, "Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him." Then all those virgins arose, trimmed their lamps, and the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "No, lest there should not be enough for us and you, but you go rather to those who sell and buy for yourself." And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Verse 11. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered and said, "Assuredly, I say to you, I do not know you." Verse 13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. God bless His word. Marami na kayong mga narinig na message patungkol sa 10 virgins na ito. Gusto ko lang yung bangko ko umuuga. Okay. Meron dito 10. 5 ay kakaiba at hindi katulad ng 5 na binabanggit ng Panginoon. Yung isang grupo ay wise virgins, at yung 5 ay foolish virgins. Sa Biblia, sabi ng Psalms 114 verse 1, ang tawag sa mga foolish o fool ay sila ay tinatawag na, sabi ng Psalms 14 verse 1, "The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They've done abominable works. There is none who does good." Doon sa tinatawag na foolish. Sa puso nila ay there is no God, meaning hindi sila nananalig at naniniwala na ang Diyos ay padating na. At sila ay, sabi, corrupt. Yung mga fools. They've done abominable works. Meaning yung ginagawa nila, yung 5 other virgins na yun na tinatawag na foolish virgins. There is none who does good. Ito'y patungkol ito sa 5 foolish na binabanggit. The kingdom of heaven, ang sabi. Ang kaharian ng Diyos, ang tinatawag na buhay pananalig o pananampalataya ang ibig sabihin. The kingdom of heaven, ang kaharian ng Diyos, ay katulad ng 10 mga dalaga. Kinuha nila yung lamps, dala-dala nila, and went out to meet the bridegroom. At hindi na natin patatagalin yung bridegroom na yon ay ang Panginoong Jesucristo
na hinihintay nating dumating. Sabi ng verse 2, now 5 of them were wise and 5 were foolish. Mga dalaga sila, wise yung 5 at foolish yung 5. The Song of Solomon, or the Song of Songs, they call it, Song of Solomon and Song of Songs ay iisa lang. It explained already yung prophetic view ng Song of Solomon doon sa chapter 6 verse 4 hanggang 10. Nais kong basahin yon sa Song of Solomon na yun. Ang sabi rito, this is a prophetic songs message dun sa song ni Solomon na may lyrics kasi siya ay anak ni King David na composer ng mga kanta. Si Solomon ay poet. Poet siya, meron siya mga poetic na mga sinulat tulad nito. The Song of Solomon ang tawag. The daughters of Jerusalem, ang sabi rito, where has your beloved gone, O fairest among women? Where has your beloved turned aside, that we may seek him with you? Verse 2, my beloved has gone to his garden, and to the beds of his spice, to fill his flock in the garden, and to gather lilies. I am my beloved's, and my beloved is mine. He feed his flock among the lilies. Dito sa ilalak na natin sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, ang sabi sa verse 4, the beloved, ito. O my love, you are as beautiful as Tirzah, lovely as Jerusalem, awesome as an army with banners. Turn your eyes away from me, for they have overcome me. Your hair is like a flock of goats, going down from Gilead. Your teeth are like a flock of sheep. Yung ngipin mo, which have come up from a way washing, everyone's bears twins, and none is barren among them. Like a piece of pomegranate are you temples behind your veils. There are 60 queens and 80 concubines and virgins without number. My dove, my perfect one, is the only one of her mother, the favorite of the one who bore her. The daughter saw her and called her blessed. The queens and the concubines, and they praise her. He is she who looks forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, awesome as an army with banners. Tong Song of Solomon na ito ay, kung babasa nyo ang context nito dito sa Matthew chapter 25 na mga virgins, pinabanggit dito yung mga virgins, yung mga lumitaw na malinis na balahibo ng mga tupan naglabasan, at sila ay hinihintay nila yung pagdating ng isang darating. Ang sabi rito, who is she who looks forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun? Yung pagdating ng bridegroom. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy ito dito sa tinatawag na Matthew 25, na mayroong mga kadalagahan dito na mga naghihintay. At kung babalikan natin yung unang sinabi natin dito sa Matthew 25, ang sabi rito, the kingdom of heaven shall be likened to the 10 virgins. 5 ay matatalino, 5 ay hindi. Yung mga matatalino,
na wise virgins, ang sabi rito, they took, number one, they took their lamps, ang sabi rito, and went out to meet the bridegroom. Para maghintay sa bridegroom. At alam natin, si Jesus Christ yun. At yung babaeng kakasal, according sa Bible, ay ang church. Ang mga lupon ng mga mananampalataya na siyang body of Christ na tinatawag. Kaya nga, saan nagsimula yung halimbawa body of Christ? Tandaan ninyo, ang doktrina o tinatawag na teaching about the body of Christ, it was started saan? Jesus Christ started it saan? Yung turo niya na yon, tandaan ninyo, yung tinatawag na body of Christ. Tandaan ninyo, lahat tayo na nananalig kay Kristo ay we are part of the body of Christ. Saan nagsimula yon? At the upper room. Sa upper room. Nung bago siya ipagkanulo ni Judas Iscariot, ay minensyon ng Panginoon ang patungkol dito. Sa papanong paraan? Sa papanong paraan? Naalala ninyo na nagpahanda ang Panginoon ng huling hapunan, Last Supper, at yung mga alagad tumalima at nandun sila sa upper room sa Old City of Jerusalem. At makikita ninyo roon na binanggit ng Panginoon ang sinasabi niya na ang tinapay na ito ay yung kanyang katawan na pinaghati-hati niya sa mga alagad. Iisang lupon, subalit maraming bahagi. Hinati-hati at binigay sa mga alagad. The body of Christ. Doon nagsimula yun. Kaya nung sinabi ng Panginoon na tanggapin niyo ito, kainin niyo ito, itong aking katawan. Alalahanin ninyo, ang sabi. Remember or yung put into remembrance, yung tinatawag na Last Supper. Doon nagsimula yun. Doon nagsimula ang tinatawag na pagtatatag ng Diyos ng body of Christ, ng Panginoong Kristo sa body of Christ. Body of Christ. Ano yung sinasabi ng iba? Ano naman yung iglesia? Yun ay sa pananampalataya ng isang tao kapag tinanggap niya na si Kristo ay kanyang Panginoon tagapagligtas. Siya ay inilalabas mula sa dilim papunta sa liwanag. Ayun ang ibig sabihin ng ecclesia o iglesia. Sa Latin, iglesia. Mula sa dilim ay inilabas patungo sa liwanag. Yun ay iglesia, hindi building o religion o samahan. Subalit yung body of Christ ay itong mga miyembro o members ng body of Christ na isang ginamitan ng Panginoon ng symbol na tinatawag na bread na walang lebedura o walang pampaalsa. Ang mga alagad ay binahaginan niya ng tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan, kaya body of Christ. Na ito ay alalahanin, ganapin ninyo. Pagkatapos yung alak naman na tinatawag na oinos ay ipinainom naman sa kanila. Ito naman ay dugo ng bagong tipan. Kaya dito, binanggit ng Panginoon, the kingdom of heaven shall be likened to the 10 virgins. Ang sinasabi ng Panginoon ay hindi ang tinatawag na worldly matters or worldly things. At ang sabi rin dito, na now, ang sabi rito, 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Kinuha lang yung lamp. But there is no oil. It's empty.
But the wise, sabi ng verse 4, took oil in their vessels with their lamps. At meron pang reserba. At ang sabi, but while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Nakatulog. Sa madaling salita ay ang kamatayan ay isang pagtulog. Sila'y namatay pareho, yung 10 na yun. At may sumigaw, padating na siya. Alam natin na ito ay ang tinatawag na once ang last trumpet ng Panginoon ay tumunog, ang mga magkakaroon ng resurrection of the dead, yung mga hindi tumanggap kay Jesus Christ at yung mga tumanggap ay mabubuhay, magkakaroon sila ng tinatawag na yung mga nanampalatay magkakaroon ng katawang hindi na nabubulok. Subalit yung mga makasalanan ay hindi ganoon, kundi sila ay harap sa kaparusahan. Ang sabi rito, yung tinatawag na body of Christ ay nabanggit yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 hanggang 28. Now you are the body of Christ and each one of you is part of it. Sabi ng verse 28, and God has placed in the church first of all apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and all different kinds of tongues. So naglagay ang Diyos sa tinatawag na body of Christ. Yung body of Christ na yon ay yung tinatawag na doktrina o doctrine na yon ay nagsimula sa upper room na pinauliwanag ng Panginoon. Ang bread na ito ay ang aking katawan. Do this in remembrance of me. Ito ang naging tinatawag na core foundation ng first century Christians. Yung pag-gather nila with bread, unleavened bread, at with the wine na nagsasama-sama sila bago sila mangaral ng salita ng Panginoon. Pagkatapos mangaral ay nagkakaroon sila tinatawag na katulad ng huling hapunan. Sa atin ngayon, ang modern ay communion. Although yung communion na yon, kung titignan natin ay yung mga tao noon ay mga commoners. Lahat ng mga tao pantay-pantay nung panahon na yon. Walang mayaman, walang mahihirap. Pinag-share nila ang kayamanan ng bawat isa. Lahat sila pare-pareho ay meron. Hindi katulad ngayon. Noon ang mga alagad ay walang kinikita, walang natatanggap na pananalapi. Sa halip, ang mga alagad, ang mga tagasunod ay binabahagi na ng lahat. Lahat sila merong mga pagkain sa hapagkainan nila at hindi sila nagugutom. Subalit, hindi ngayon yan. Tandaan ninyo. Mamaya ko ididihin ang gusto kung bakit hindi katulad ng panahon natin ngayon. Maging sa tinatawag na 1 Corinthians chapter 15 verse 18 hanggang 19. Binanggit yung body of Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 11, ganun din. At yung sa body of Christ na yon ay sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, merong tinatawag na mga prophets. Ang unang-una ay mga apostles. At alam natin na si Apostle Paul ang last apostle. Wala nang darating pang iba. Yung mga magkiklaim na sila ay apostle, they are false apostle and false prophets o false Christians. Ang sabi rito, maging si Paul of Tarsus sa 1 Corinthians chapter 15 verse 18 hanggang 19, maging sa 2 Timothy chapter 1 verse 11, ang sabi niya, siya ang huling apostle na tinawag ng Panginoon papunta doon sa lugar ng Damascus. At nakita niya ang Panginoon, ang nagtalaga sa kanya bilang apostol ay ang Panginoon Kristo. Si Apostol Pablo ay hindi naging apostol dahil sa palabunutan. Siya ay naging apostol dahil handpick siya ng Panginoon. Tinawag siya. At ang nagsabi sa kanya na siya ay apostol ay ang Panginoong Kristo. Nung ma-encounter niya
doon sa lugar na papuntang Damascus kung saan i-aarestuhin niya ang maraming Christian. Maging sa 2 Timothy chapter 1 verse 11 na ang mga apostol, ang itinalaga ng Diyos, una apostol, pangalawa propeta, pangatlo evangelist, pangapat pastors, panglima teachers. Ang mga verses ay 1 Corinthians chapter 14 verse 26 hanggang 40. Ephesians chapter 4 verse 11. Yun ang mga itinalaga ng Diyos doon sa body of Christ. At yung mga tinatawag na mga gifts, mga miracles, mga healings, helping, o guidance, mga guidance counselors, different kinds of tongues, yung mga nagpupuri sa Diyos, nagpapaliwanag ng mga tinatawag na mga prophecy, ay nandoon sa tinatawag na body of Christ. At sila ay sumusunod sa mga tagubili ng Panginoon sa kanila. The doctrine of the body of Christ, remember, it was started at the upper room doon sa Last Supper. Binanggit siya, babanggitin ko sa mga verses, sulat na lang ninyo, 1 Corinthians 10:16 hanggang 17, Acts chapter 2 verse 42 hanggang 47, nagagather sila sa mga bahay-bahay. Ang ginagawa nila ay sila ay nagkakaroon ng tinatawag na pag-aalala sa Panginoon through bread and wine, yung tinatawag na communion. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Sa Matthew chapter 26 verse 26, ito ang sinabi ng Panginoon, "Take and eat, this is my body." Yung bread nga, which is the body of Christ. Kapag ginaganap pala natin, ginagawa natin tinatawag na pagpapaalala o yung tinatawag na pagtanggap sa death and resurrection ng Panginoon through that bread, tinatawag na body of Christ, yung bread mismo, called the body of Christ, nakakabahagi tayo. Ang sabi rito ay, tayo ay nagiging kabahagi ng tinatawag na iglesia, in Greek word, ecclesia, mga hinango mula sa dilim patungo sa liwanag. Ano ang pagkakaiba ng body of Christ sa iglesia? Magkaiba. Ang iglesia ay mga taong tinawag mula sa kadiliman at naligtas dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. At nung sila'y naligtas, nagkaroon ng pananampalataya, ay nagkaroon ng tinatawag na divine gifts sa kanila. Naging mga apostol, tapos na ang apostolic era, mga kapatid. Wala nang ibang apostol na darating pa. Kung mayroong magsabi na siya ay apostol, false prophet yun and false pastors yun. Si Apostol Pablo ang last apostle, tandaan ninyo. Nasa Biblia yan at sinabi na mismo ng kasulatan ng Biblia maging sa Apostol Pablo. Sinabi niya. At sa body of Christ, sa lupon ng mga iniligtas, inilagay sa iglesia mula sa dilim, dinala sa liwanag, pag sila ay nagtitipon, ginaganap nila yung tinatawag na pagpapaalala sa tinatawag na death and resurrection ng Panginoon sa pamamagitan ng communion o Holy Communion. Yung tinatawag. Hindi ito Holy Communion ng ibang religion tulad ng Roman Catholic na sinasabi ko. Banal na hapunan, kumbaga sa terminology banal na hapunan ay ganun din tayo. Kaya sabi rito na yung mananampalataya, body of Christ sila, member ng body of Christ, merong mga nagiging preacher, evangelist, pastor, nagpa-prophecy, umaawit ang papuri sa Diyos, intercessors, ayan ang mga members ng body of Christ. Kung ang isang tao, hindi naman siya pastor, hindi siya preacher, hindi siya teacher, pero sabi, everybody can be an intercessor, nagpe-pray, nananalangin. Maaring sinasabi ninyo, yung mga uma-attend lang, attende lang ako sa
attendee lang ako dun sa church namin. Wala naman akong contribution. You know why? Na nasasabi ni iba yun? Kasi you're still in the process of learning. Disciple ka. I'm talking about the true kingdom of God na mayroong 5 virgin na wise. Itong sinasabi ng unang siglong Kristiyano na ang lahat ay merong partisipasyon sa tinatawag na Body of Christ. Na ang mga member ng Body of Christ na ito ay nagmula doon sa eklesiya, mga iniligtas mula sa dilim patungo sa liwanag. Yung body na yon ng Panginoon, yung body of Christ na yon ng Panginoon, ay hinango yung mga taong makasalanan at ginawang banal ng Panginoon dahil sa pananampalataya kay Kristo at inilagay as a member yung function nila doon sa body of Christ. What is the biblical symbol of the lamp dito sa binabasa natin sa Matthew 25? Tandaan ninyo, ang parable na ito ay malinaw na isang tinatawag na pagmumulat ng mata sa atin ng Panginoon. Na ito'y ganito at mangyayari. Ang sabi rito, the biblical symbol of the lamp, doon sa 2 Samuel, o sa aklat ni Samuel, chapter 22, verse 29, sabi niya, "You, Lord, are my lamp." So, ang sumisimbolo sa lamp ay ang Diyos. The Lord turns my darkness into light. Kaya sinabi niya. So, ang sumisimbolo ng lamp, tulad nitong nakikita ninyo, although candle yan, pero nung unang panahon ay lamp. Yung merong gawa sa bato, tapos may butas na ganon, merong olive oil, dun sila sumisindi. Ito yung candle lamang. Example ko lang yung lamp na yan. So, ang sumisimbolo sa lamp ay ang Diyos. Ikalawa, sa Psalms 119, verse 105, ang sumisimbolo sa lamp ay, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." Yung lamp ay sumisimbolo, kumakatawan ito sa salita ng Diyos, the Word of God. Ikatlo, Proverbs chapter 20, verse 27, "The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on man, on one's inmost being." Yung espiritu ng tao o buhay ng tao ay katulad ng lamp. The lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. Anong ibig sabihin nito? Ito tinatawag na spiritual testimony ng isang tao. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 13 verse 9, "The light of the righteous shines brightly, but the lamp of the wicked is snuffed out." Yung mga matutuwid na tao, nagliliwanag yung kanilang lamp. Subalit yung masasama, walang liwanag. Dala lang nila lampara, empty. Kaya nga sabi ng Job chapter 18 verse 5, "The lamp of a wicked man is snuffed out, the flame of his fire stops burning." Wala na. Yung mga masasama, hindi nyo makikita yung tinatawag na liwanag ng buhay na nasa kanila. Katulad ito doon sa 5 babaeng dalaga na nakigaya sa wise na mga babae na 5. Kumuha yung 5 babaeng wise ng lamp, may oil, tsaka may dala silang lit o apoy. May baon silang oil. Pero yung 5 foolish, they just copy them. They grab a lamp, an empty one.
Kaya nga foolish eh. Maraming ganyan na kinokopya ang Biblia, kinokopya ang pananampalatayang Kristiyano, ang tunay na pananampalatayang Kristyanismo doon sa unang siglo ng mananampalataya. They grab the Bible, kinokopya eh. Kaya tinatawag silang mga religion ngayon, yung mga tinatawag na mga nire-rehistrong religion. They grab the Bible. Akala nila, the Bible is just, sinabi ko nang yung lamp is the Word of God. The Bible is the Word of God. Dala-dala nila. But they don't have God in their life. They don't have the Spirit of God. Dala-dala lang nila. Kaya pagkakilala nila kay Jesucristo, tao lang. Anghel lang. Hindi tunay na Diyos. Yun ang kanilang ginawa. Kasi nga, they just grab the Word of God, yung salita ng Diyos, which is the lamp, without oil. What is the symbol of oil? The Holy Spirit. Example dito sa church in Ephesus. Sa Revelation chapter 2 verse 4, ang sabi ng Diyos doon sa Revelation, yung 7 churches, sa Ephesus, na dating nandun sa tinatawag na modern Turkey ngayon, ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, "Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first." Sabi ng verse 3, "Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Ito yung warning ito sa mga Kristiyano ngayon na ginagawang gatasan ng Biblia, na ginagawang negosyo ang pangangaral, na ginagawang yung para makilala sila, nagpapapogi ng gusto, nagpapaganda gamit ang Biblia. Ginagamit nila ang Biblia na pang-front para magmukhang mabait. Kapag mayroong Biblia hawak, lalapitan niya isang babae na weak and hindi ganon, walang tatag sa pananampalataya. Kahit ang mukha ng isang lalaki ay mukhang tipaklong ang pagmumuka, sinasabi nila na ang Diyos ang nagsabi sa akin na ikaw daw ang aking magiging asawa. Really? Maraming ganyan. Marami akong ganyang nakilala na hindi ako namimintas. Hindi ako namimintas. At hindi ako gwapo. I don't care about my looks. I don't care. Who care? Pag ako namatay, magkakaroon ako ng glorified body kapag ako'y muling binuhay ng Panginoon. At hindi na ganito. Pero itong mga taong binabanggit ko, they're using the Bible para ma-dupe, maloko manilang ang isang tao. Either gagamitin para manligaw, padadalahan ng mga Bible verses. Sister, the Word of God said, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, which is true. Pero ang purpose niya ay para ang isang babae ay makuha niya sa pamamagitan ng Biblia. Huwag ninyong pakikinggan ng ganon kayong mga kababayan o yung mga kalalakihan. Huwag ninyong gagawin ninyon sapagkat kasama kayo sa 5 foolish virgins na yon. Kaya sabi rito na the symbol of oil, sabi sa Exodus chapter 30 verse 25, para doon sa lamp na yon, sa lampara, the symbol of oil, na merong dala at baon yung mga wise, 5 wise na babae na virgins, meron silang dalang oil. Ang sabi ng Biblia, "Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now the 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamp and took no oil with them. But the wise," verse 4, "took oil in their vessels with their lamp." So makikita natin, yung lamp, dala-dala nila, pero nilagyan nila ng oil.
which is oil is the symbol of anointing. Anointing oil. It's for anointing, para i-anoint. Para ma-anoint sila o sila ay na-anoint. Merong anointing sa kanila. Exodus chapter 30 verse 25. Maging sa Exodus chapter 29 verse 7. Take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Ito para sa tinatawag na spiritual duty. Kinakailangan ay magkaroon ng anointing. Ito'y katulad sa ginawa sa mga anak ni Aaron na in-anoint. Kaya dito, sa Old Testament, yung mga priest they were anointed with oil before they entered doon sa tinatawag na holy place. Even the Holy of Holies, yung high priest. But when Jesus came to us, nung dumating ating Panginoon sa Kristo, He was anointed by God with the Holy Spirit. Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Si Jesus Christ, He was anointed. In-anoint siya to preach the gospel, to preach the good news to the poor, and to save those people na bondage ng kadiliman, at para magpagaling. At ang sabi rin dito sa Luke chapter 4 verse 18, Jesus said, the Spirit of the Lord, sinabi ni Jesus sa kanila, sa mga tao, sa lahat ng tao, mga Pariseo, mga priest, mga scribes, sa mga Jew, ang sabi, Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me, anointed with oil, with the Holy Spirit. Sabi ng First chapter 2 verse 20, dito sa book of John, sa 1 John, but you have an anointing. Sabi sa atin, lahat ng tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior, but you have an anointing from the Holy One, referring to the Holy Spirit's indwelling presence and guidance for the true believers. Yun ang ginawa ng 5 wise na virgins. Anong simbolo ng oil sa atin? To consecrate us, consecration. Yung oil na yon, na yung lamp na yon na kumakatawan sa Diyos, kumakatawan sa Word of God. At yung lamp na yon na kapag merong oil, which is the Holy Spirit, at magliliwanag, iilaw na yon, mag-iilaw yon, ay tayo yon spiritually nagliliwanag, because yung salita ng Diyos ay nasa atin. Ang Diyos na tinanggap natin, yung salita niya, pinamuhay natin. Nagkaroon tayo ng consecration, nagkaroon tayo ng second spiritual readiness, third, nagkaroon tayo ng power to heal, power to conquer yung mga iba't ibang mga rough roads na nilalakaran natin sa buhay, and then healing. Magkaroon tayo ng healing sa ating mga wounds sa spiritual natin. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, uulitin ko, ang Panginoon na nagsabi nito sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sino tong mga taong binabanggit ng Panginoon na tatawag sa Kanya sa huling araw na Lord, Lord? Yung mga taong dumampot ng Biblia, dinampot na lang ang Biblia, pero hindi naman tinanggap ang author ng Bible na Diyos. At hindi tinanggap si Jesus Christ na Son of the living God, the begotten Son of the living God. Yun ang problema. At hindi nila alam yung oil na merong Holy Spirit. Kaya itong mga taong itong sabi ng Biblia, sila yung tatawag sa huling araw, Lord, 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 papasukin mo kami. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Nangaral naman kami sa mga daanan, sa mga lansangan.
Nangaral sila sa mga building nila, sa mga pinatayo nilang mga sambahan. Pero sasabihin ng Panginoon, I don't know you. Mga evildoers kayo. Dahil hindi lahat ng humahawak sa Biblia, kahit na pumasok sila sa tinatawag na Bible School, kapag ang kanilang nais sa buhay ay magkaroon ng money, prestiyosong buhay, magkaroon ng magpapogi, magpaganda lang para makilala silang pogit maganda kapag sila ay nakabarong Tagalog at naka-necktie kompleto. At magsasalita, pumapalakpak yung mga tao, pinapalakpakan sila. Yun ang sinasabi ng Biblia ng Panginoon Kristo, 5 foolish virgins. Nagdala sila ng lamp, which is the Word of God, but wala ang Diyos sa kanilang buhay. Wala si Yesu Kristo. Walang oil, wala ang Holy Spirit, wala ang consecration and anointing. They are the foolish virgins na tatawag sa Kanya, Lord, Lord, papasukin mo rin kami. No way! Hindi kayo papapasukin ng Panginoon because ang Diyos ay hindi kayang lokohin at i-dupe ng mga makasalanan. Kaya sabi rito, John chapter 6 verse 40, ano yung Father's will sa atin? John chapter 6 verse 40, and this is the will of Him who sent me, Jesus Christ said, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last days. At the last day. Yung will ng Ama sa atin na dapat natin gawin ay, this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. Anong will? Makita natin ang buktong na anak ng Diyos na buhay. Without holiness, no one and nobody would see the Lord. Hindi niya makikita ang Diyos nang walang kabanalan. Sabi ng Biblia. Kaya ang sabi rito ng Biblia na, ang sino man na mananampalataya believes in Him may have everlasting life. Pananampalataya. Patuloy na mananalig ka sa Panginoon. Patuloy na lalapitan mo. Nais kong tignan muna yon yung without holiness na yon. Kaya sabi rito, Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, or without holiness, no one will see the Lord. Paano natin makukuha yung holiness? If you do this, tulad ng sinabi ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, John the Baptist said, He must increase, but I must decrease. Kinakailangan maitaas si Hesus Kristo at tayo naman ay maibaba. Ibaba natin ang sarili natin. Pero ngayon, marami ngayong mga may hawak ng Biblia, itinataas nila ang kanilang sarili at ibinababa si Hesus Kristo. Sila ay mutyang-mutya. Si Hesus Kristo ay kutyang-kutya, kinukutya. Tao lang yan. Yung leader namin, ang huling mensahero, the last messenger. Anghel pa nga tawag Si Jesus Christ, tao lang. Makikita natin na ang isang taong walang Espiritu ng Diyos, humawak ng Biblia, walang laman ay tulad yan ng lata
tin can na walang laman, pag ibinagsak mo, maingay lang. Anong sabi ni John the Baptist? John the Baptist said, Christ must increase, but I must decrease. Si Kristo dapat ang ating itaas. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Lahat ng mga tuhod ng mga nabuhay noon at namatay na ngayon, lahat ng mga hindi pa ipinanganganak at ipanganganak pa, lahat ng mga tuhod at labi at dila nila ay magsasabi na si Kristo ay Panginoon. Jesus Christ is Lord God Almighty. Kapag dumating ang tinatawag na the final judgment day. Kaya sabi rin dito, Jesus Christ said in Luke chapter 6 verse 46, sabi ng verse 46, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Huwag ninyong tatawagin ang Panginoon na Lord, Lord, pero hindi naman ninyo sinusunod ang salita ng Diyos, sapagkat kayo katulad ng foolish virgins. Nagdala ng lampara, ng lamp, wala namang oil, ni walang reserba. Di ba nakakatulog na sila, meaning namatay hanggang sa mamatay. At nung may sumigaw na, the last trumpet, eto na, padating na ang Panginoon sa Kristo. Empty sila. Walang laman, walang Diyos, walang salita ng Diyos, walang Espiritu Santo ng Diyos. Tapos gusto pumasok doon sa handaan, sa wedding banquet. Lord, Lord, papasukin mo kami. Kaya hindi ko ikaw ay pinanganakan ng isang pastor at reverendo, ng evangelical, ng born again, ng baptist, ng anuman. Pentecostal, kahit ano pa yan. It doesn't matter anymore. What matter most is, ang sabi ni Jesus Christ, na, Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Jesus Christ said, He and the Father, siya at ang Ama ay isa. Siya ang buktong na anak ng Diyos na buhay, na Diyos na nagkatawang tao. At muling darating, whether we like it or not. No delay, no more delay pag dumating siya. When the time comes. Kaya sabi rin dito, afterward, the other virgins, verse 11 ng Matthew 25, afterwards, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Assuredly, I say to you, I do not know you. Hindi lahat ng may hawak ng Biblia, kahit nakapagpatayo na sila ng malalaking simbahan nila, sambahan, buildings, kahit may mga lupa na silang malaki at may mga radio station, TV station, sasabihin pa rin ng mga tao na yon, Lord, Lord, papasukin mo kami. And Jesus Christ will answer, I do not know you. Ang Biblia ba ay alam natin ito na salita ng Diyos? Kayo ba'y na-convert sa ibang mga pananampalataya ng mga tao na yon sa pamamagitan ng kanilang mga tinatawag na foolishness through debate? Pinagsasabong ang bawat talata ng Biblia, pinaglalaban. Biblia, talata laban sa talata. Hindi ganon ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat ang Biblia ay walang contradiction. There is no contradiction regarding sa deity of Christ, regarding sa salvation, regarding sa faith, regarding sa being a born again, maipanganak ka muli sa kaharian ng Diyos, and even sa everlasting life at sa pananampalataya. Makikita ninyo, yung mga tao na yon, they're using the Bible. Paglalabanin yan, makakita ng isang cherry picking ang tawag. Dito, kukuha sa isa rito para sila palalabasin na sila ang tama. Paglalabanin yun. Pero hindi yun ang sinalita ng Diyos. Ang Biblia ay binabasa yan, konteksto, historical context, context to context,
paragraph by paragraph, makikita nyo kaugnayan yan. Yung isang talata ng Biblia na isinulat para sa isang espesipikong grupo o tao o panahon ay hindi pwedeng hatakin doon kung hindi kabilang yun sa prophecy. Maliban ito'y nasa prophecy ng sinalita ng Panginoon. Subalit yung kasaysayan na yun ay gagawa sila ng kwento, parang clippings yan. Yung mga video na pinuputol ng mga gumagawa ng kwento, yung tinatawag na fake news, ikakat yung clip, pagduduktungin. Pagkatapos ang lalabas, akala sinabi nga nito. Kasi nga, hindi nyo nakita yung kabuuan ng video. Kumukuha lang sila ron. Ayun ang tawag ron. Ayun ang tawag sa tinatawag na mapagsamantala at mga fake news. Subalit sa Biblia, alam ng Diyos kung sino ang fake news. Kung sino ang nagkakalat ng mga maling aral at fake news. Kaya Jesus Christ said, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Maaaring sasabihin ninyo na ang simbahan namin, ang sambahan namin, ang fellowship namin ay matatag, malakas. At may mga kumpletong banda kami, instrumento. May mga manganganta kami, kumakanta dyan. Marami kaming outreaches. Who cares? Jesus Christ said in the last day, "Many will say to me, Lord, Lord, Lord." Nangaral naman kami. Anong ginawa ninyo sa salita ng Diyos? Kung ginawa ninyong business, yumaman ang mga preachers ninyo. Yumaman ang mga pastor, sila yung may mga magagarang bahay, kotse, negosyo. Subalit ang mga miyembro nanlilimahid at hindi natutulungan. Sasabihin, pagpalain ka ng Diyos, pananalangin lang. Di ba ganun-ganun yung mga Pariseyo sa Biblia? Basahin ninyo, ganun-ganun. Ni dulo ng daliri, yung hinliliit ay hindi maipambuhat sa kabigatan ng mga tao. Ganon-ganon. Ang salita ng Diyos, kapag ininegosyo na, makikita ninyo ay ang gumagawa nito ay si Satanas lang. Satan wants these people na gumagamit lamang ng Biblia. Mababalita nyo na i-involve sa tinatawag na money-making businesses. Ninanakawan yung sambahan nila ng mga ikapu, tithes and offering. Kasi nga, wala naman talaga itinuturong Panginoon na ipangaral ninyo ang tithes and offering. That's a Jewish tradition na tinapos na ng Panginoon when He said it is finished. Pag nagkakapirahan, kapag ang isang samahan ay pinagkakapirahan, itatakbo niya yung pera. Nakakita na ng pera. Anong sabi ng Biblia? Wala naman talagang money involved sa pangangaral. Kung mangangaral kayo ng salita ng Panginoon, ang sinaunang Kristiyano ay naggagather lamang sa mga lugar. At may dala silang mga tinapay na walang lebadura. At doon ay naghahati-hati sila. Pero ano ngayon? Yung tinatawag na bread o pera ng sambahan ay ibinubulsa ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga reverendo. Ibinubulsa. Kaya makikita nyo Pilipinas, katakot-takot na sakuna. Wala ang Panginoon sa tinatawag na pananampalataya ng mga Pilipino ngayon. Kahit born again, evangelical, lahat doon. Bakit hindi matigil ang mga salot na pumapasok sa Pilipinas, kahit mga reliyoso pa ang mga tao ron sa Pilipinas? Dahil mali. Mali ang pagkakilala nila sa Diyos. Binitbit lang nila ang lamp o ang lampara ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ginawang negosyo. Yan ang nakakalungkot niyan. Sino sa mga reberedong ito magmamalasakit sa mga miyembro nila na nabaha, nawasak ang bahay? Wala.
Sasabihin pa nila, di bale, pagpapalain naman kayo ng Panginoon, balik na lang kayo rito. Pera pa rin ang iniisip na mga pastor na yon, na preacher na yon. Ganon karumal-dumal na ginagawa ng mga religious leaders sa Pilipinas. Kaya makikita ninyo, wala ang Diyos sa bansang Pilipinas. Hindi siya kikibo. Hahayaan kayo ng Diyos. At iiyak kayo ng iiyak hanggang ibigay kayo ng Diyos sa kalaban ninyo. Ano ang mga banta ng kalaban? China. Kaya makikita nyo, ang mga Chinese nagnanakaw ng intellectual, yung mga property rights sa ibang bansa. Yung mga Pilipino namang politician nagnanakaw ng pera sa sarili niyang bansa at ibinubulsa. The same way sa mga religious leader, mga pastors and reverends at mga ministro ng anumang iglesia yan. They all after for money, not for the salvation of the country. Kaya ang Panginoong Jesucristo lamang ang kaligtasan. Kung mangangaral kayo ng salita ng Diyos, expect nyo magugutom kayo. Papahirapan kayo, alimurain kayo ng mga tao. Hindi pagpapayaman. Kung meron kang hanap buhay, ayun ang magsusustento sa iyo para mangaral ka. Yung sinasabing, kasi full-time na ako. Full-time tapos mangunguha ng pera. Ibubulsa niya na. Sasabihin, hindi, karapatan ko kasi yun. Saan sa Biblia nagsasabi na ikaw na ang preacher, sa'yo pa lahat ng pera, ikaw na ang tinitingala nilang Panginoon. Yung mga tao na yon na nabubulagan. Dahil ang leader ay hindi talaga galing sa Diyos. Ang katotohanan na magpapalaya. At kapag isang nangangaral ay walang dalang katotohanan kundi kasinungalingan, hindi pa rin mapapalaya ang mga tao. Bulag pa rin na susunod sa mga tradisyon na kanila nakagisnan sa loob ng kanilang mga fellowship, pananampalataya na yon o paniniwala o simbahan. Sa pagkakataong ito, dala-dala mo ba ang Diyos sa buhay mo? Nasa iyo ba ang Panginoon sa buhay mo? Yung lampara na yon, yung lamp na yon, nasa iyo ba? Nasa buhay mo ba? At meron bang oil na Holy Spirit anointing sa iyo? Naparito ang Panginoon para iligtas ang lahat. Hindi para mapahamang. At kung nais mong tanggapin ng Panginoon, kayo nang bago pala nakakapakinig, wala kang pinatatanggap sa inyo, kundi si Jesus Christ na Son of the Living God. Maaaring naririnig na sa iba yan, o kilala ko na. Pero, kilala ka ba ng tunay na Jesucristo ng Biblia na ipinangangaral ko? Kung gusto niyo pong tanggapin ang Panginoon, manalangin tayong lahat. Yumuko tayong lahat pumikit. Sabihin po natin, Panginoon Jesucristo, sa oras na ito, naniniwala ako at nananampalataya sa iyo na ikaw lamang ang Panginoon, ang siyang magliliwanag sa aking buhay. Sa pagkakataong ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw ang aking maging Diyos. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran sa kasalanan, sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ginawa mo yung simpleng panalangin na yun, kapatid, ikaw ay hinango ng Panginoon mula sa dilim patungo sa liwanag. At ikaw ay kabahagi doon sa tinatawag na body of Christ, katawan ng ating Panginoon sa Kristo, na ikaw ay magkakaroon ng mga spiritual gifts na manggagaling sa Kanya. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Brother Joe, ito ng Krayo kay Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen.